Checking in again with one of the 3 barangays that are now conducting automated voting. We have with us mobile journalist Kyla Macantan to give us more updates live from Barangay Pasong Tamo in Quezon City. Kyla, mabilis ba ang botohan dahil automated na dyan? Denise, tama ka. Kanina nga nakausap natin, kaninang umaga yung mga naunang bumoto at smooth, ganito nila inilarawan yung kanilang pagboto dahil sa mabilis na proseso. So far sa mga oras na ito, wala pang naitatalang aberya o problema kaugnay dito sa bagong system, sa automated system na pinapalaganap dito sa pagboto sa Judge Lorenzo Belmonte Senior High School. Pero kanina, binisita natin doon sa Tandang Sora Elementary School. Doon naman ay manual ang kanilang voting pero dagsa ang tao sa labas o loob man. So yung mga iba hindi na tumuloy sa pagboto dahil nga sobrang kapal pa ng tao. Siguro daw babalik na lang mamayang hapon. Pero sabi naman ng COMELEC na personnel na ating nakausap kanina, if ever man na magkaroon daw ng aberya, naka-standby sila para tumulong. Ang isa sa mga naging problema dito sa mga naiputan nating eskwelahan ngayong araw, yun daw ang nahihirapan yung mga senior citizens at PWDs dahil una man daw sila sa pila, kinakailangan nilang akyatin yung 5 palapag para makapunta doon sa kanilang presinto. Pero meron tayong eskwelahan na napuntahan kanina na sabi naman nila, meron silang special rooms at wheelchair na nakahanda. So sa ngayon, sa pagdating sa pagboto, wala pang nagiging aberya dito sa mga naikutan nating barangay dito sa Quezon City, sa Pasong Tamo at sa Tandang Sora. At inaantay lang muna natin yung from COMELEC na magbigay pa sila ng pahayag kaugnay po doon sa mga naunang concern. Denise? Kyla, quickly lang, no? Nung sinabi mong nagawa ng paraan, yung para sa mga precincts na yung mga areas kung saan boboto yung ating mga PWD, mga senior citizens, what exactly did they do to help those people in the vulnerable sector? Denise, kagaya doon kanina sa Tandang Sora Elementary School, doon pa lang sa gate ay nakahanda na yung kanilang wheelchair na ipapahiram kung PWD yung botante o yung may kailangan. Pagkatapos yung kanilang tinatawag na special room ay malapit lang mismo doon sa entrance ng school. Kaya hindi na mahihirapan kung senior citizen or PWD man yung botante. Denise? Well, thank you so much for those updates. That was mobile journalist Kyla Macantan reporting live from Quezon City.